Good morning mga ka-update. Ngayon po, update tayo sa mainit na usapin tungkol sa kaso ni Attorney Harry Roque. Welcome to Romis Update Channel! So yan, mamaya mga ka-update, mayroon tayong ipakita ang video. At sa video na ito, dito natin himayin yung dalawang panig, sa panig ni Attorney Harry Roque at sa panig naman ng ating government, at kung sino nga yung kapanipaniwala sa kanila na ating mapapakinggan, sapagkat ang issue nga sa ngayon mga ka-update ay warrant of arrest versus asylum, na kung saan yun yung pinanghahawakan ni Attorney Roque. Bagamat hindi pa aprobado yung kanyang asylum sa The Netherlands, pero sinasabi nga ni Attorney Harry Roque na mayroong international law na pinagbabawal na dalhin yung akusado pabalik sa kanyang bansa kung siya ay mayroong application asylum doon sa isang bansa. Ayon din naman sa ating pamahalaan, particular na kay Attorney Claire Castro, na depende naman yon sa akusado kung kanya ngang mapapatunayan na mayroong harassment sa government, at kanya ring mapatunayan na yung mga kasong isinampa sa kanya ay walang basihan. Narito na po, pakinggan natin yung video mga ka-update. Ma'am, ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga, nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at maipapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. So yan po, sinasabi nga dyan, lalo na yung DOJ mga ka-update ay hihingi na ng tulong sa Interpol. Kung ating matatandaan, yung Interpol, yung nagamit din para si dating President Rodrigo Roa Duterte ay madala sa The Netherlands through Interpol. At sinabi nga ng ating Pangulo, BBM, na kailangan kasi na mapanatili yung ugnayan ng ating government at ng Interpol, kasi nga kung mayroong mga kaso yung mga Pilipino na tumatago sa ibang bansa, magagamit din yung Interpol. So kapag ganun po yung mangyari mga ka-update, hingi na ng ating pamahalaan yung tulong ng Interpol, tiyak na a-action din kaagad yung Interpol, kasi umaksyon din yung government na tumulong sa Interpol patungkol sa kaso nga ng dating Pangulo. Kaya maaaring tutugon din agad ito yung Interpol sa ating government kung sakaling ang hihingi na ng tulong para maaresto ito si Attorney Harry Roque. Sa panig naman ni Attorney Harry Roque, so dapat nga na madaliin niya na ma-approve yung kanyang asylum sa The Netherlands upang hindi siya maaresto ng Interpol. Bagamat meron siyang pinanghahawakan na international law, pero meron ding sinasabi nga si Attorney Claire Castro na dapat munang patunayan yon ni Attorney Harry Roque na mayroong harassment na nangyayari sa kanya, at pasinungalingan naman yung mga kaso na isinampa sa kanya
na yun ay walang basihan. Pero kapag hindi niya yun napatunayan, hindi siya paniniwalaan ng The Netherlands. Kaya kaabang-abang yung issue na to mga ka-update. At base dyan sa ating napanood na video, kayo na po mga ka-update magbigay ng opinion patungkol dito sa ating pinag-usapan ngayon. Kung talaga bang may basihan yung sinasabi ni Attorney Claire Castro o may basihan yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Comment nyo na rin kung payag ba kayo na talagang mapauwi na si Attorney Harry Roque o kaya nga ay ito ay panghaharas lang ng government lalong-lalo na para sa kanya. So sa hindi gusto ng ating vlog na to, humingi ako ng pasensya, pero ang lagi po nating sinasabi, tayo po ay nasa katotohanan lamang. At sa nakagusto naman ng ating vlog na to, pa-like na lang po sa ating video, pa-share na din, at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. Muli po, maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.